Kaps! Welcome again sa Talahib Channel. Ate Arnie, Tita Arnie, Lola Arnie here. So ngayon mga Kaps, ang tatalakayin natin ngayon ay ano ba yung tinatawag na fundamental analysis. Yun. Maririnig nyo yan sa mga non-trader kung yung tungkol sa fundamental analysis. So, to start, okay. Ano bang fundamental analysis? Sabi dito, it is the analysis of social, economic, and political factors affecting currency, supply, and demand. The key factors, may mga factors nito ay ito. Una, interest rates, yan. Pangalawa, GDP or Gross Domestic Product. Pangatlo, industrial production. Pang-apat, Consumer Price Index or in short CPI. Pang-lima, retail sales. At pang-anim, employment index. Although may mga ibang factors pa nakaka-affect sa ating pag-analyze ng yung tinatawag na fundamental analysis. Pero ito talaga ang key na mga factors affecting fundamental analysis. Forex factory.com. Dito na pala siya eh. Ayan, click ko na lang ito. Wait, enter ko na. Dali Okay, ayan. Ito yung forexfactory.com. Doon makikita yung economic calendar. Ito na, ito. Tapos i-click natin itong calendar. Yan. Itong calendar na ito mga Kaps, malaking tulong ito pagka ang fundamental analysis kasi pansin mo parang sa yung analysis mo ay base sa balita, sa news, kung ano nangyayari sa market ng iba-ibang country, So ito makakatulong itong tawag nito, calendar. Economic calendar, ito yon, ito, ayan, ito ang economic calendar. At ito ay 1 week. Tulad nito, ngayon mga Kaps, December 4 today, kasi kaya sinadya ako ito, kasi mamaya-maya mga Kaps, ay ipapakita ko sa inyo kung paano tumatakbo ang market pag sa non-payroll. So ito, 1 week ito. So Monday, November 30, yan. Hanggang today, kasi December 4, 1 week, di ba? Yun, Friday, yan, dyan. Makikita natin dito mga Kaps, ito, yan, mayroon yan. Mapapansin nyo, dito na lang tayo magdiretso sa today, ha? December 4, yan, December 4. O, ano bang nakaprograma? Ano bang ma-expect natin ngayong Friday? So, nakalagay dito mga Kaps, ito yung, anong oras ito, sa ating time ito time natin, kasi ito yung time na, time Philippine time ito dito ito naka-set, okay? Ano bang, yung 8:30 AM, ayan, mayroong pangyayari sa Australian dollar. Tungkol ito sa retail sales, na factor. Kaso lang, makikita natin dito mga Kaps, mapapansin ninyo, may kulay ito, may dilaw, may orange, may red. Ano ba yung ibig sabihin yan? Dito sa gilid mga Kaps, sandali i-browse ko lang ito sa gilid. Dito yan may legend lang dito Saan na ba yun? Okay. Ayun, yun. Okay, ito. Legend, okay? Pag pula, high impact expected. Yan. Pag orange, medium lang ang impact expected. Pag dilaw, low impact expected. So, pag nagtitrade tayo mga Kaps, sa mga traders, hindi na masyadong tinitingnan itong orange at saka dilaw. Itong pula talaga. Kasi yan ang high impact di ba? High impact doon sa ng movement ng market. Sa price up, movement ng prices. So, dito na lang muna tayo sa, kasi tapos na yung Monday to Thursday, Friday na ngayon. So, ito, ayan. Anong ina-expect natin ngayong Friday?
Ito, yun nga, nakita natin kanina. Pero okay lang yan kasi dilaw yan, di ba? Hindi, walang masyadong impact yan. Low impact. Ito, medium naman. Itong sa Great Britain, yung pound. O, ano yan, hindi naman masyado. Yung pula, mga caps. Ilan dito ang pula? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, yung pula, mga caps, ina-expect natin ngayon mga caps, tingnan mo yung oras dito, 9 o'clock PM, okay? So, ilang minuto na lang mag-aabang tayo nitong mga nakapula ito, 9:30. At mga caps ito, kaya naka-ready na rin yung ating MT4 mamaya. Kasi gusto kong ipakita sa inyo yung tinatawag na non-farm payroll or non-farm employment chains. Very common yan ang tawag ng mga traders NFP, non-farm payroll. Kasi napakalaki ang impact nito mga caps sa market. Grabe pagka most of the time, ang galaw ng market pag dito na sa talagang biglang pataas at biglang pababa. So mamaya ipapakita ako sa inyo mga caps. Ewan ko lang ha, hindi ko sure kung talagang gagalaw siya ng abangan natin mamaya mga caps. So ito yung economic calendar. Makakatulong ito kasi para pag nakita natin, maabangan natin, ay ito ang aabangan natin. Siyempre, yun na lang ang abangan mo, hindi mo muna intindihin yung ibang currency pairs, di ba? Ang aabangan mo, yung Canadian dollar at saka US dollar. O halimbawa, kung tayo mamaya ang bubuksan natin Euro USD, at least may USD, tapos isa pa USD Canadian dollar. So ito naman sa Canadian dollar employment. Natandaan yung mga caps, balikan natin yung parang mahirap na balikan. Kung isara ko ito, i-close ko ito, i-hide ko. Ayun. Balikan ko itong kanina, di ba? Pansin natin interest rate. Mga interest rate ito ng bangko, malaking factor ito nakaka-affect ito. Gross domestic product, industrial product, consumer, yung CPI, retail, employment. Yan, yung non-farm payroll mga caps ay parte yan ng employment index. Balikan natin yung ating forex calendar. Yan. So, ito sa forex calendar mga caps, ayan, ano natin ha? Yan. Yung column na ito yung detail. Ito naman yung actual. Yung actual na nangyari. Kasi before mag-appear yung actual, mayroon yung forecast. Pansinin natin today. Diba? Wala pa yung blanco yung actual kasi wala pa. O, diba? Wala pa no? Blanco pa yan. Dito pa, itong projected at saka itong isa yung previous ito. Ngayon, tulad nitong, pwede natin yung detail, itong column na ito mga caps detail. Tingnan natin itong halimbawa, itong sinasabi kong, magtutok na lang muna tayo dito sa non-farm employment change. Tungkol dito sa employment, para malaman natin yung detalye nito, i-click natin, i-open natin ito mga caps ha, i-click lang natin. Yan. Okay, yan na. Yan na ang detalye niya. Ano ba ito? Basahin yun. Ayan. Sinasabi dito, yung US Non-Farm Employment Change, ito sabi, ang source nito ay Bureau of Labor Statistics. Diba? Sa employment, malaking epekto yan. Measures change in the number of employed people during the previous month, excluding the farming industry. Kaya nga non-farm, hindi kasama yung farming industry. Tapos yung usual effect, pag actual daw greater than forecast, good for currency. Kaya pag mamaya, tingnan natin yung forecast kung ano, at pag yung actual na, magkakaroon na ng actual, pag greater siya, ang figure niya greater, good for the currency. Ang ibig sabihin yan, positive, di ba, mga caps? Tapos yung frequency, released monthly, usually on the first Friday after month ends. Kaya nga ito, talagang hinabol ko itong Friday na ito mga caps kasi kung hihintayin ko, hindi ako magre-record ngayon, hindi ko ipapakita sa inyo yung non-farm galaw ng market pagdating na sa non-farm payroll, ay next month na naman kung maipapakita sa inyo. Kaya, yun, aabangan ko ngayon. Okay?
Next release, sa January 8 pa yung next release, 2021. Basta may mga ano dito mga caps, dito yung explanation nila. Tapos dito yung mga related stories, yan. Okay, basahin na lang mga caps, i-explore nyo na lang. At tapos na tayong i-close na lang natin ito. Yan, sara natin yung X and click na lang natin yan, okay? Yun, ganun din po mga caps sa iba. Halimbawa itong sa Canadian dollar naman, itong employment change, buksan natin. Ano bang sinasabi dito? Ayan, Ang sabi dito, yung source niya, statistics sa Canada, measure change in the number of employed people during the previous month, ganon din, blah, blah, blah. Iba yung nag-appear dito sa gilid ng laptop ko. So, ganon mga caps, Okay, i-close na natin ito. Tapos, ito mga caps, sa calendar, makikita din natin ito sa gilid, yung central bank rates. Kasi nakaka-affect din ito mga caps, lalo na pagdating doon sa mag-trade tayo, yung swap na sinasabi, di ba? Yung interest rate pag naghalimbawa, depende sa tinitrade mo kung nag-buy ka, tapos pinatulog mo na overnight. May mga interest yan at depende sa bangko, depende sa dollar, depende sa currency na hawak, hinold mo overnight, and doon malalaman kung yung bangko ang magbabayad sa iyo o ikaw ang sisingilin. Basta ito yun ay nakadepende sa rate. Ito ang nakalagay central bank rate sa Canada, yan 2.25%, in USD, ganun, less than 25%, blah, blah, blah. Yan, tingnan nyo lang mga caps. Yan, yung interest rates, diba? Isa yan sa nakaka-affect. Okay, ano pa ba, mga caps? Okay. Okay, scroll natin. Tapos dito sa mga caps, itong maganda rin ito talagang forexfactory.com na ito kasi dito may makikita tayong mga news, kung gusto ng news, buksan natin. Dito, kasi pag fundamental analysis ang basihan mo, siyempre sa balita ka, kung ano nang nangyayari sa country na yung currency na gusto mong i-trade, yun ang alamin mo, anong balita, yun kaya, babagsak kaya yung kanilang currency or depende. Yan, dito, marami kang malalaman dito. Yan, hindi na natin basahin mga caps ha. Okay. Yan, yun, yung mga market, may mga traders yan. Yan. Marami kang makukuha dito mga caps, ito sa news, trades. Okay, iwanan muna natin yan mga caps kasi meron pa akong i-hide ko muna ito. Hide muna natin yan. Tapos, ayun, yung anong oras na ba? 9:15. So, meron pa akong gustong i-share mga caps. Ano pa ba yung, kasi bago yung non-farm payroll, meron akong gustong i-share. Pero in the meantime, mga caps, hintayin na lang natin yung, yung, abangan natin non-farm payroll, abangan natin itong, i-open ko na mga caps, kasi 9:16 na ito, although, ilang minuto pa, 15, 14 minutes pa bago mga 9:30. Pero mga caps, i-open ko na yung ating MT4, MetaTrader 4, yon. Abangan ko, siguro mas maganda, igawin kong, i-display natin mga caps itong dalawang currency pair, Euro USD, USD CAD, para ma-compare natin paano maglaro, paano ang takbo ng, ng market mamaya, ha? So, i-click natin itong yan, nag-appear sila, pati yung aking crypto, isara natin ito. Hide lang natin. Hide natin yan. Hide natin itong Ethereum. Hide natin XRP. Ito lang, USD CAD at saka drag natin ito dyan. Abangan natin mamaya sa 9:30 mga caps ha. Na ito. Yan. Yan, okay. Abangan natin mga caps mamaya. Naka H1 tayo ha. Kung mapapansin nyo mga caps, nandyan pa yan, H1. Medyo mabagal kasi H1, di ba? Kasi gusto nyo mga caps, natin, M5, 5 minute, mabilis yun.
pamataranta tayo. H1 na lang mga Kaps ha. Ito na lang ha. So, abangan natin in the meantime, ganito pala mga Kaps. Ako, previously, kasi nga, mahina nga ako magbantay. Halimbawa, itong tulad nitong Euro USD, di ba ang trend nito pataas? Abangan natin kung sa NFP, shortcut na lang natin non-payroll, non-farm payroll, NFP, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Sa report yung NFP, mga Kaps, report, kaya nakaabang yung mga tao kung ano ba yung report. Marami bang natanggal sa trabaho? Ay, syempre, pag maraming natanggal sa trabaho, babagsak talaga yung US dollar. Kung ito ang ating chart, yung Euro USD, ang mangyayari, paakyat ito lalo, di ba? Kasi counter niya ay USD, ay kung bagsak ang USD, lalo itong tataas. Anon. Pero kung okay naman, yung marami, COVID kasi ngayon, exciting mga Kaps. Exciting. Kung anong nangyayari, kung ano na, may natrabaho na ba, employment ba, nadagdagan ba ang na-employed o mas marami pang unemployed. So, ganun, abangan natin ng Kaps ito. Yan, ito yung US Canadian. Ito yung pababa yung dollar, US dollar, ba? Ito paakyat yung euro. So, titingnan na natin. Ito ngayon sa anong oras? 9:19. Medyo nagpapakita na parang tumataas ang value ng US dollar, di ba? Kasi tingnan mo, euro medyo ano na pababa di ba? Ang ibig sabihin, parang gustong umakyat ng US dollar. Balik tingnan natin itong kabilang chart, di ba? Tingnan mo yung USD. Parang hindi naman siya bumababa, pero parang ang ano niya parang pataas, di ba? Yan na may sign ng pataas. Ngayon, di ba, nag-aabang tayo. Ano kaya sa tingin niyo mga Kaps? Ako mga Kaps, ang iba talagang nakaabantay na yan sila. Ang iba naman, nagpe-pending order na yan sila, di ba? Na halimbawa tulad to, ay bababa yan, maunahan na nila yan, mag-take profit na yan, nakaabang na yan sila. Ako naman, kasi lola na nga ako mga Kaps, mahina na ako. Ang ginagawa ko mga Kaps, pagdating dito sa NFP, dahil hindi nga ako makahabol, sa retracement ako nag-order. Kasi halimbawa, yung retracement na tinatawag, halimbawa ito bumulusok, ito mamaya. Pag mabilis lang yan mabilis yan, bzzz, ganyan yan dahil hindi ko nga mahabol, kasi sobrang bilis na yan, aabangan ko na lang yung pabalik niya. Kasi nga mga Kaps, sa Forex, ay wala namang forever. Yung baga, parang ganito Kailan ba nangyari na yung peso-dollar ay umabot sa 100 pesos sa isang dollar? Hindi pa, di ba? Ang pinakamataas yata natin, 54, 55 ang palitan at ang pinakamababa. Ang range natin, 10 years lang muna yun ang nasilip ko Sa 10 years, parang naging ang pinakamababa, 38 ang palitan. Meaning, hindi pa talaga, huwag kang mag-expect na dire-diretso ito. Halimbawa ito, dire-diretso, hindi na yan babalik. Walang forever nga. At babalik yan. Pero kung saan ang point lang, doon sa bantayan mo na lang kung ano yung kailangan din natin mga Kaps ang mag-research may history ng currency na ating, kumbaga, kilalanin din natin yung currency na yung gusto nating i-trade. Ano ba yung past niya? Ano bang, malaking bagay yun Yun. Basta yun nga, walang forever. Kaya, habang naghihintay tayo mga Kaps ng 9:30, magkwento ako na dahil nga sabi ko, baka naman yung kayo mga Kaps sabihin nyo, anong karapatan kong mag-share? Hindi nga ako kumita. Hindi pa nga ako nakabawi ng aking nasunog na capital 4 times. Mga Kaps, kasalanan ko mga Kaps. Diba sabi ko nga, ang tigas ng ulo ko. Sabi nang maglagay ng stop loss, hindi talaga ako naglalagay mga Kaps. Okay din naman sana yun kasi naranasan ko rin mga Kaps na naglagay ako ng stop loss. Halos kasi syempre maaaring hindi pa ako that time talagang marunong mag-analyze. Bumabaliktad talaga yung trend pag halimbawa ganito, pababa siya. Di syempre sabi ko magsisell ako kasi pababa. Pag
pag-execute ko yan ng order ko, babaliktad agad yan. Ganun mga caps. Kaya ano niya. Tapos yung stop loss ko, hihit niya yan eh. Pinipitik niya yung aking stop loss. Di nasara, di ba? Bawas ka agad. Laging ganun. Kaya ang nangyari sa akin mga caps, hindi na ako naglagay ng stop loss. Ang problema ay yung capital ko naman, mga caps, ay katiting. Yun ang mahirap. Pagka ang malaki ang kumbaga mahaba ang PC mo, okay lang 'yan. Huwag ka lang mag-order ng malaking volume. Ay siyempre kahit na milyon yung capital mo, kung yung grabe naman yung volume mo, mga ilang lots na yung volume mo, wipe out din 'yun. Pero kung malaki ang capital mo mga caps, tantyahin mo na patulugin mo, yun nga lang mga caps, i-consider mo rin yung swap, yung currency pair na i-trade mo. Kasi yung iba nga mga caps, alam mo, ginagawang hanap buhay itong swap. Master na nila yung kung ano yung currency na siya ang nagbabayad pag hinuhold mo overnight. Dito sila minsan, pag hindi sila kumita dito yung sa profit, sa trade, sa swap na lang sila bumabawi. Kasi mayroon talagang currency na pag hinold mo overnight, ikaw ang babayaran. Yun, hindi ko pa masyadong ano yan mga caps, ano. So, ngayon mga caps, ganyan ang nangyari sa akin. Ang tigas nga ng ulo ko. Yun, kasi ano naman, bad experience naman kasi ang ano nangyari sa akin dati mga caps eh. Yun nga sabi ko, yung mga stop loss ko, halimbawa ang nangyari ganito mga caps di. Ano, malinaw, halimbawa itong assuming na malinaw na ito na pababa, di ba? Di syempre magsisell ako, maglagay ako ng stop loss diyan. Pababa yan siya ng pababa. Pero at one point ng journey niya dito sa ano niya, pipitikin niya, babalikan niya yung aking stop loss, pipitikin niya bago siya babalik ko pababa. Ganun ang nangyayari sa akin mga caps. Ilang beses na basta naranasan kong ma-wipe out ng live, although $100 din lang yun, pero naranasan kong ma-wipe out ng dahil sa stop loss ko, na pinipitik. Kaya after that, hindi na ako naglalagay. Yun nga, mali ko mga caps. Maliit lang kapital ko, ang yabang ko. Ano? Hindi maglagay ng stop loss, katiting lang naman yung capital. Hi. So, mga caps, abang-abang lang tayo ha. Habang naghihintay tayo ng itong paggalaw ng market. Kasi isilipin natin ulit mga caps ha, yung calendar. Ito, saan na ba yun? Calendar. Yun. Friday, ayan. O, 9:30 pa eh. 9:30 PM, 9:30 pa. Ito. Kaya, naka-open na yung CAD natin eh. Diba? Tsaka USD. Ayan. Abangan natin. Ilang minuto na rin lang eh. Tingnan natin. Ang projection nitong non-farm, ito, ang projection niya ay 480. 1,000 yata ito, mga caps. Itong 8, ano. Yan. So, kung actual ay magiging 500, positive siya. Ang ibig sabihin, pabor siya sa US dollar. Pabor siya. Ang ibig sabihin, aangat yung, tataas ang value na dollar. So, i-hide na ulit natin ito. Okay, hide natin. May abangan natin yung pagpatak ng 9:30. Yan. Alam mo mga caps, sa ganitong oras, makikinitan nyo na yung talagang mga nagtitrade. Nakanganga na ngayon sa kanilang mga laptop, nag-aabang. At ang iba siguro baka nakaposition na. O baka naglalagay na yan ng kung saan sila. Tingin ko, tingnan mo, ito, parang maaring nanliling lang eh. Kasi ito, yung US, dito pababa naman eh. Bakit dito yung Euro? Kung bumaba din, eh dapat tayo paakyat ito. Pero hindi natin masabi mga caps. Malalaman natin. Kaya nga mga caps sa trading, wala talaga yung sinasabing expert sila. I don't believe. Kasi number one mga caps, sabihin na natin master nila. Ito. Alam na nila basahin ito, kung pataas o ano. Pero may emotion din yan sila mga caps. O sabihin na natin, kayang-kaya nilang i-control yung emotion nila. Ako mga caps, naniniwala ako na sa forex trading,
Merong mga big time yan. Yung mga big boy na akong tinatawag na mayayaman, na pwede nilang i-manipulate yung market. Pwede nilang ipeke yung bagsak, ipeke yung pataas. Kaya nga, isa pa yan mga Caps experience ko, kaya na-wipe out ako. Hindi ako marunong maghintay mga Caps. Sa Forex, kailangan talaga, isa pang dapat ma-exercise sa atin pag-trader ka, yung patience. Huwag kang mag-apura. Maghintay ka. Later on mga Caps, pag sanay na kayong mag-trade, siyempre pupuntahan nyo na yung mga indicators. Yung mga indicators naman, yun ang sa technical analysis yun. So, i-share ko rin sa inyo mga Caps yung tungkol sa technical analysis. As Forex trader, para sa akin, both ang dapat anuhin mo. May fundamental ka, may technical ka rin. Para yung to confirm, halimbawa, kasi minsan yung mga news, mga Caps, di ba? Minsan parang may fake news din eh. Ewan ko lang dito sa economic news, baka wala. Pero minsan kailangan din na, halimbawa sinabing ganito na, halimbawa babagsak yung dollar, ganito kasi ang nangyari, o nagwelga yung mga tao sa US, ganyan, di ba? Siyempre, expect babagsak yung dollar. Eh, minsan may mga naniniwala ako mga Caps na may mga milyonaryo talaga yan, nakanganga ngayon. Minsan, nag-fake sila ng nag-fake sila ng trend. Tapos pag pansinan nila na marami nang nagbebenta o marami nang bumibili, I believe na, yan paniniwala ko lang yan mga Caps ha, kasi minsan parang ano rin ako may mga titingnan akong price action na parang, tingnan natin, 9:30 na 9:30 na. Ang iba, tulad niyan, ang ibang malalakas ang loob mga Caps, nakikita nila, paakyat, mag-buy na yan sila, tuduhan na nila ng buy. Para mahabol nila, ito, ang iba, nagpakita na ng sell, ang iba magse-sell na, pero naranasan ko mga Caps, alam mo, ganyan ginawa ko rin, biglang bumaliktad mga Caps, kaya sabi ko talaga minsan sa market, mayroon ding mahirap din talagang kailangan talagang aralin mo. Ang sa akin ang mga Caps, ang nangyari sa akin, naniguro na lang ako doon sa retracement. Pagpabalik na. Diba ito tumuloy-tuloy mamaya, hintayin ko lang doon ako, pagpabalik na doon ako. Kasi alam ko naman na talagang babalik at babalik. Hindi nga lang todo, di ba? Maaring ilang ganun lang. Pero at least, bumalik. Kasi wala nga forever. Sige, mga Caps ha. Obserbahan natin ito. Okay, ito. Nako, babagsak ang US. Siguro wala pa rin mga trabaho yung mga tao. Wala pa rin malagdag sa employment rate ng US. Tingnan natin mga Caps ha. Okay, bantayan natin. Ito nagsisimula na, nagpapakita ang gilas na siya. Tapos itong Euro USD. Ayaw pang umusad. Parang lumalaban pa mga Caps. Lumalaban yung dollar dito Ayaw niyang paangatin yung Euro Dito talagang wala Nanghina na yung US dollar against Canadian. Tingnan. Wait lang mga Caps. Patience. Mapapahaba itong ating video mga Caps dahil nga gusto kong makita ninyo yung galaw ng market pag non-farm payroll na natin. Pagtyagaan nyo lang mga Caps ha. Bigyan ko lang kayo ng idea. 9:32. Minsan mga 10 o'clock na yan Titingnan ko lang mga Caps ha kung putulin ko lang. Anyway mga Caps, kung talagang matagal ito, pabuti ng, minsan kasi maabot ito ng 1 hour bago magpakita ang gilas. Ngayon, di rin natin masabi mga Caps kasi pandemic nga. Baka talagang ito wala. Lumalaban yung US dollar Ito wala, talagang talo talaga yung US dollar dito against Canadian. Bumababa siya.
Oh, ito talaga, grabe, oh, mga Cubs, tingnan niyo, oh. Close fight. Wala, oh, wala. Sige. Anyway, mga Cubs, matagal eh, matagal ano. So, yan lang mga Cubs ang gusto ko ipakita sa inyo ngayon. Balikan nyo na lang sa chart ninyo kung ano nang nangyari ha sa araw na ito sa non-farm payroll. At in the meantime mga Cubs, hanggang dyan lang muna tayo. Bye for now. Huwag niyong kalimutang i-click mga Cubs ha. Huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe at yung bell button para ma-notify kayo ha. At ang next nating video mga Cubs ay kasi fundamental tayo ngayon. Technical analysis mga Cubs ang ano natin next video. Kung hindi mahaba, siyempre kasi dahil technical analysis siya, pasok na natin yung mga example tayo ng mga indicators. Okay mga Cubs? So, bye for now mga Cubs and thank you for watching.